Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong kamundo. Sana po ay nananatili kayong nasa mabuting kalagayan. Mga mahal kong kamundo, narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwentong Si Malaginto. At pagkatapos noy, magkakasama na nga kaming naglakad at iniwan ang aming sabungan kung saan ay nagpatuloy ang sabong ng mismong araw na yon. Masasayang kwentuhan at inuman ang nooy nakikita ko sa aming balkonahe habang kami nila Inay Estela ay naging abala sa pag-aadobo sa nasabing bihag na isang malatubang bolik. At ang tungkol kay Mang Hilario o sa kanyang pagkatao ang pinag-uusapan ng mga kaibigan ni Itay sa paglipas ng mga araw ay nagpatuloy din at walang sino man ang makakapigil pa sa mga ginagawang pagtulong nila Itay sa mga taong totoong hikahos at nangangailangan ng tulong gamit ang mga perang naipanalo ng aming alagang si Malaginto na buong ingat na iniipon ng dalawang sinamang Oktabo at si Mang Clarito araw ng Martes ng umaga noon. At dahil sa nagkataong meron kaming pasok sa school, kung kaya't mag-isa lamang si Itay na umahon ng bundok upang paliguan sa aming mahiwagang bukal, si Malaginto. Pauwi na noon si Itay, dala si Malagintong nasa loob ng kanyang sariling pag-aaring bayong at binabagtas niya na ang daan sa paanan ng bundok nang meron siyang nakitang papasalubong sa kanya si Mang Kadyo. At kasama niya ang Noy, kilalang magsasabong na si ex-mayor Arnaldo. Nakasuot ito ng mamahaling kasuotan, sa madaling salitay, mayaman itong si ex-mayor Arnaldo. At nasa kanyang tigmagkabilang tabi ang kanyang dalawang mga alalay o mga bayarang tauhan. At nang makaharap na nga nila si Itay sa mismong gitna ng daan, ay sinabi kaagad ni Mang Kadyo kay Itay na merong importanteng sadya o sasabihin kay Itay ang nooy dating mayor ng aming bayan na si Mr. Arnaldo. Una sa lahat, magandang umaga sa iyo. Ano? Naparito ako o sinadya ko pang pumunta dito sa inyong mismong baryo dahil sa inyong Malaginto. Ang pangbungad na pagkakasabi ni Mr. Arnaldo kay Itay kano, kung kaya't, Ganoon po ba, Mr. Arnaldo? Kung magkaganoon po'y maaari po bang sa aming mismong tahanan na po natin pag-usapan yan at huwag po dito sa paanan ng bundok? Ang sabi naman sa kanya ni Itay. Huwag na kano. Ang dahilan kung bakit kami naparito ay upang kausapin kang bibilhin ko ang inyong Malagintong panabong na yan sa malaking halaga at dadagdagan ko pa kung sakaling naliliitan ka pa sa kalahating milyon. Kapalit naman noon, kano, ay ang kaginhawaan ng inyong buhay. Magkakaroon ka ng malaking lupain, magandang bahay, at pwede ka ring magtayo ng iyong sariling negosyo. Napaawang ang bibig ni Itay at nanlaki ang kanyang mga mata nang marinig niya yon sa nooy kaharap niyang mayamang si Mr. Arnaldo, sapagkat hindi yun ang kanyang inaasahang marinig sa kanya dahil ang buong akala niya gusto nitong ibangga sa aming Malaginto ang kanyang panabong na katulad ng ibang mga sabongerong pumasyal kay Itay. At alam rin ni Itay na hindi ito nagbibiro sa kanyang mga sinasabi sa kanya, kung kaya't ay, Ganoon po ba, Mr. Arnaldo? Mukhang magandang alok nga yang sinasabi nyo. Pero, Mr. Arnaldo, pasensya na po kayo dahil kahit gaano man po kalaki ang inyong ibigay na pera kapalit ng aking Malaginto o maging ng iba ko pang mga panabong, ay hindi ko po sila ipagpapalit at sana po ay irespeto nyo ang aking desisyon. Nagsalubong ang dalawang kilay ni Mr. Arnaldo at hindi ito mapakali sa kanyang kinatatayuan. Maya't maya rin ang kanyang punas
ng kanyang butil-butil ng mga pawis sa kanyang leeg at parang hindi niya nagustuhan ang mga isinagot sa kanya o naging desisyon ni Itay Cano. Ilang sandali pa'y may dinukot itong isang kahang sigarilyo sa kanyang malalim na bulsa at kumuha ito doon ng isang stick at sa kanya ito marahang inilagay sa kanyang bibig. Mabilis naman yung sinindihan gamit ang sipong panindi ng kanyang isang alalay. Pagkatapos ay tinitigan niya ng makahulugan at may halong pambabanta si Itay. Terso de la Riva o mas kilala sa pangalang si Cano. Ang isang sabongerong naging tanyag, respetado at kinatatakutan hindi lamang ng mga sabongerong may mutya, mga sabongerong may mga alagang nakamamanghang mga panabong, kundi naging isa kang kilabot na sabongero sa paningin ng mga batikang mga magtatari at mga tagabitaw. Hindi ba, Cano? At ang lahat ng yan ay dahil sa iyong alagang si Malaginto na nasa loob ng hawak mong bayong. Ang mahabang sambit ni Mr. Arnaldo kay Itay na para bang may halong pang-iinsulto sa pagkatao ni Itay. Sumagot naman sa kanya si Itay at sinabi niyang, "Bakit hindi mo pa ako diretsuhin, Mr. Arnaldo? Kung ano ang ibig mong sabihin at huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Wala ka bang napapansin sa'yo o sa buhay mo, ha, Terso de la Riva? Nakakailang panalo na ang inyong Malaginto at isa kang tanyag na sabongero. Pero sa lahat ng mga nakilala kong tanyag ay ikaw lang ang sabongerong magmula noon hanggang sa ngayon ay nananatili ka pa ring pulubi. Isang kahigisang tuka. Kaya naman, Cano, sayang ang magandang pagkakataong ibinibigay ko sa iyo. Pagkakataon mo na, Cano. Pagkakataon mo na, Canong, yumaman at maging masaya. Kapalit ng inyong Malagintong yan, ha? Ang mga masasakit na mga salitang sinabi ni Mr. Arnaldo kay Itay Cano, sa kabila ng lahat ng yon, ay hindi pa rin kakikitaan noon ng takot ang hitsura ni Itay. Mahigpit niyang hawak ang bayong kung saan ay naroon si Malaginto. Mawalang galang na po, Mr. Arnaldo. Hindi po nawawala ang pagrespeto ko sa inyo bilang isang dating mayor dito sa ating bayan. Pero kailanmay hindi ako naghangad ng sobra-sobrang pera o kayamanan. Dahil ang pangarap ko lang ay ang mamuhay ako o ang aking pamilya ng kung anong meron kami. Ay sapat na at masaya na ako. Basta't yun ay galing sa aking sariling pagsisikap. Higit sa lahat, Mr. Arnaldo, may mga bagay na hindi maaaring ibenta o bilhin. Kaya naman ay dapat matuto tayong respeto ang naging desisyon ng ating kapwa. Lapastangan ka, Cano! Baka hindi mo nakikilala kung sino nga ba talaga ako at kung ano ang kaya kong gawin. Natiyak ay hindi mo magugustuhan. Ikaw pa lang ang nag-iisang taong tinanggihan ako sa nais kong mangyari. Ibibigay mo ba si Malaginto kapalit ng malaking halaga ng perang ito o kukunin ko yan sa'yo ng sapilitan ngayon din? At ang kapalit ay ang nag-iisang buhay mo. Si Mang Kadyo ay nagmamadali ng tumatakbo ng paikis-ekis pabalik sa aming baryo dahil hindi niya inaasahang ganoon pala kapangahas itong si Mr. Arnaldo. Natuwa naman doon si Itay dahil ayaw niyang may ibang taong madamay. Samantalang habang binabanggit yon ni Mr. Arnaldo kay Itay ay siya namang bigla ang pag-init ng kanyang tangang mutyang kaliskis ng ahas na nasa loob ng kanyang bulsang pantalong pambundok, kung kaya't mas lalo pa nga niyang hinigpitan ang kanyang pagkakahawak sa bayong. Nananatiling tahimik si Itay at kalmado habang mariin niyang tinitingnan isa-isa ang tatlo. Mga bata, lagyan niyo ng butas ang katawan ng siraulong hambog na sabongerong ito.
tingnan natin ngayon, Kano. Kung may magagawa ka pa, dahil lahat ng mga taong ipinapahiya ako'y nilalagyan ko ng butas ang kanilang mga katawan. Sige na! Humalakhak naman ang dalawang tauhan niyang nasa kanyang tabi. Kasunod ay marahan nilang inilabas sa kanilang tagiliran ang kanilang tig-isang maiiksing baril. Nilagyan nila ng mga bala ang magasin noon at mga nakangising ikinasa ang mga yon. Sa kanila ito itinutok sa nooy hindi gumagalaw at nakatayong si Itay Kano. Kung marunong kang magdasal, Teresa de la Riva, at kung sino pa ang mga kilala mong santo, pues magdasal ka na. Humingi ka ng tulong sa kanila habang may oras ka pa. Sige na, patumbahin nyo na yan. Ang malaharing utos ni Mr. Arnaldo sa kanyang dalawang mga alalay, subalit ng akma na sana nilang papuputukin ang kanilang mga baril ay bigla na lamang na isang malakas na putok na nagmumula sa isang mamahalin at dekalidad na baril ang nooy umalingaw-ngaw sa lugar na yon, kung kaya't ay nagtatakang napahinto ang dalawang mga alalay ni Mr. Arnaldo at maging ang mismong si Mr. Arnaldo. Iginala nila ang kanilang paningin sa paligid ng mga oras na yon sa mga puno at mga damuhang nasa gilid ng daan. Hinayupak! Kanino at saan ang galing ang isang putok ng baril na yon? Ang namumot lang pagkakasabi ni Mr. Arnaldo. Itapon nyo ang inyong mga hawak na mga baril at wag na wag kayong gagawa ng aksyon na ikapapahamak nyo. Men, lumapit kayo sa kanila at talian nyo ang kanilang mga kamay. Ang boses ng isang pinuno ng mga sundalong bigla na lamang na lumitaw isa-isa at nakapaikot na ang mga ito, Inaitay, at mga nakatutok na ang kanilang mga mahahabang armas sa tatlong sina Mr. Arnaldo. Teka lang, sino kayo? At bakit nyo ginagawa ito, ha? Mga animal kayo! Baka hindi nyo alam na isa akong dating mayor sa bayang ito. Ang may tapang na pagkakasabi ni Mr. Arnaldo sa mga nasabing mga sundalo, kung saan ay isa-isa na nga silang pinupusasan ng mga sundalo. Mr. Arnaldo, ikaw ay matagal na naming sinusubaybayan sa mismong bayang ito. At saka, matagal nang nangangamoy ang nabubulok mong pangalan at pagkatao. Oo, totoong isa kang ang dating mayor sa bayang ito. Pero wala kang ibang ginawa kundi ang kumurakot ng pera. Pera ng bayan. At ginamit mo ang mga ninakaw mong mga pera sa mga illegal mong mga transaksyon. Hindi ba tama ako, ha, Mr. Arnaldo? Ang sabi ng pinuno o leader ng mga sundalong humuli kina Mr. Arnaldo dahilan upang, Teka lang! Sino ka ba? Ano bang pangalan mo? At marami kang kasinungalingang mga sinasabi, ha? Isa ka lamang pipitsuging sundalo. Animal ka! Lapastangan ka! Pabalik tanong ng nooy gigil na gigil at nagpupumiglas na si Mr. Arnaldo. Ilang sandali pa'y nagsidatingan na nga sina Kapitan kasama ang kanyang mga tanod, kasama si Mang Kadyo at iba pa sa aming mga kalugar. Armado ang grupo nila Kapitan dahil sa nabanggit sa kanila ni Mang Kadyo ang tungkol kina Mr. Arnaldo. Ako si Teniente Bernabe Garcia at ako kasama ang aking mga tauhang mga sundalo ang naatasang hulihin ka upang mabulok sa bilangguan. Tapos na ang maliligayang araw mo, Mr. Arnaldo. Ang isang dating buwayang mayor ng bayang ito. Pinagpawisan ng husto itong si Mr. Arnaldo. Ganoon din ang kanyang mga alalay nang malaman nilang ang isang maaasahan at tapat sa kanyang tungkuling sundalong si Teniente Garcia ang pinuno ng mga sundalong nasa kanilang harapan. Kung kaya't ay, sige na, dalhin nyo na ang mga yan sa presinto upang doon silang lahat mabulok ng habang buhay. Mabilis namang nagsikilos ang mga sundalong tauhan ni Teniente Garcia at bago ng mga ito
nilisan ang lugar na yon, ay nagpasalamat muna si Kapitan at si Itay Cano sa kanilang grupo, lalong-lalo na nga kay Teniente Garcia. Subalit may kakaibang nararamdaman si Itay nang nasa kanyang harapan na ang magiting na sundalong si Teniente Garcia, dahil ramdam niya ang biglaang pag-init ng kanyang pag-aaring mutyang. Isang kaliskis ng ahas na nasa kanyang bulsa. Napakainit noon at halos mapaso na ang kanyang balat dahil sa hindi pangkaraniwang init ng kanyang pag-aaring mutya. Terso de la Reba alias Cano, pasensya na kung medyo nahuli kami ng dating, ang sabi ni Teniente Garcia kay Itay. Subalit kapansin-pansin kay Teniente Garcia na parang katulad ni Itay, iisa lang ang kanilang nooy nararamdaman, at yon ay ang pag-init ng kani-kanilang mga tangang mutya na nasa kanilang katawan. Ayos lamang yon, Teniente Garcia. Maraming salamat sa inyong biglaang pagdating. Kung hindi sa inyo'y malamang ay natangay na ni Mr. Arnaldo ang aming malaginto, sagot sa kanya ni Itay. Ngunit alam ko namang hindi sila magtatagumpay na agawin sa inyo ang inyong malaginto, di ba Cano? Sagot naman sa kanya ni Teniente Garcia na parang sinasabi ng kanyang mga matang alam niyang may tangan o kargadang mutya si Itay Cano sa kanyang katawan. Ilang sandali pa'y magkakasama na nga silang naglakad papunta sa aming baryo. Dala ang tatlong sina Mr. Arnaldo. Walang hiya naman, no? Si Mr. Arnaldo, siya pala ang utak sa lahat ng mga nangyayaring illegal na mga transaksyon, hindi lamang dito sa ating bayan, kundi maging sa iba pang mga bayan. Ay. Ang nooy sabi ni Mang Clarito sa harapan ng kanilang inuman, at nagkataong araw na ng Sabado. Ang labis-labis kong ipinagpapasalamat ay dumating si Teniente Garcia, ang sundalong biniyayaan ng mutya. Kung hindi sila dumating ay maaaring nagtagumpay na silang agawin kay Paring Cano ang ating bidang si Malaginto. Dugsong namang pagkakasabi ni Mang Octavo. Totoo yan, pero sa tingin ko'y walang sino man ang magtatagumpay na agawin sa mga kamay ni Cano ang ating mandirigmang panabong na si Malaginto, lalo na't maganda ang ating hangarin o layunin sa ating kapwa sa pamamagitan ni Malaginto. Ang sabi naman ni Lolo Berhil na siya namang sinang-ayunan ng lahat ng mga kaibigan ni Itay. Si Teniente Garcia, mga pare, malakas ang kutob kong napakalakas at napakabisa ng kanyang tangang mutya. Nasabi ko yun dahil nang kaming dalaway magkaharap na ay may kakaiba akong presensyang nararamdaman sa kanya. Ang paglalahad ni Itay sa kanilang lahat, kung kaya't, tama ka riyan, iho, Cano. Dahil si Teniente Garcia ay isang taong katulad mo, Cano. Isa siyang taong merong ginintuang puso. Wala siyang ibang hinangad kundi ang kapakanan ng nakakarami at ang tuparin ng kanyang sinumpaang tungkulin. Kung kaya't ay hindi nakapagtatakang biniyayaan siya ng isang mutyang mabisang-mabisa at naaangkop sa kanya bilang isang mabuting sundalo. Ang sabi naman ni Lolo Pedro kay Itay Cano o sa kanilang lahat habang tuloy-tuloy ang ikot ng basong merong lamang tuba. Ilang sandali pa Mga kaibigang Cano, may nais pala akong sabihin sa'yo. Ano yun, kaibigang Gaston? Paring Ambrosio, ikaw na ang magsabi kay kaibigang Cano. Nang mga sandaling yun ay banaag na ng pagtataka ang kanilang mga hitsura, at sa nooy, dalawang magkatabing matalik na magkaibigang sina Mang Gaston at Mang Ambrosio na. Nakatuon ang kanilang mga paningin. Kaibigang Cano, si Don Fausto, ang mayamang magsasabong sa aming bayan, ay dumating na galing sa Maynila. At may kasama siyang isang upahang magtatari. Isang magtataring katulad ni Timyong Tare ay meron ding tangang mutya at nakilalang kilabot na isang magtatari sa Maynila.
Ang magtataring nagngangalang si Marco. At ikaw kaagad, kaibigan Kano, ang hinanap niya nang sila'y dumating sa aming bayan. Ang medyo mahabang salaysay ni Mang Ambrosio, Taytay Kano. Hindi ko pa siya nakikita ng personal, pero ang kanyang pangalan ay matagal ko nang naririnig noon. Noong mga panahong wala pa sa ating buhay ang ating alagang si Malaginto. Basta't ang pagkakaalam ko'y malakas itong pumusta at wala itong dinadalang panabong saan mang sabungan na nagiging bihag, kundi ay palaging panalo. Ang sagot sa kanilang dalawa ni Tay Kano. Tama, kaibigan Kano. Tamang lahat ang mga sinabi mo tungkol kay Don Fausto. Kaya siya napilitang umuwi sa aming bayan dahil sa iyo at sa ating Malaginto. Dahil katulad nila Mang Marcelo, Temyong Tari, Tatang Pidring, at iba pang mga naunang humamon sa iyo, ay gusto ring ibangga ni Don Fausto sa ating Malaginto ang kanyang mandirigmang panabong. Ang dagliang sabi naman ni Mang Gaston na siya namang mabilis na sinundan kaagad nitong si Mang Rodi at sinabi niyang, kung magkaganoon ay nasisiguro kong bibisita sila dito sa inyo paring Kano upang ikaw ay makausap. Hihintayin ko ang araw na yon, kaibigang Rodi, at asahan nyo, marami pa silang magsisilitawan upang piliting pabagsakin ang ating Malaginto. Marami pa sila, mga pare. Ang sagot ni Tay, kung magkaganoon ay mukhang marami-rami naman tayong magiging pulutan sa mga susunod nating paghaharap sa inuman, mga pare. Diba? Ha 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 ha. Nagkatitigan silang lahat nang marinig nilang sinabi yun ng Mang Octavo. Kasunod ay sabay-sabay silang lahat na nagtawanan. Muling natapos ng maayos at masaya ang kanilang inuman sa aming mismong balkonahe hanggang sa sumapit na nga ang kinaumagahan, ang araw ng linggo, ang araw ng pagtutuos ni Malaginto at ng nasabing singgarongong bolek ng magtataring si Temyong Tari. Magkakasama kaming lahat na muling pumuntang sa bungan. Dala ni Itay si Malagintong Noy. Himas-himas ni Itay ang kanyang balahibo. Pagkarating namin sa aming sabungay, bumungad na kaagad sa aming paningin ang Noy. Nakatayong si Temyong Tari at hawak na nito sa kanyang mga kamay ang kanilang singgarongong bulik na Noy. Meron ng kargadang tari. Nasa loob na ito ng sabungan at katabi niya ang sentensyador. Kung kaya't wala nang ang sinayang pang oras at pagkakataon, sina Itay Kano at si Mang Iko. Pumasok na kaagad sila sa loob ng sabungan, dala si Malaginto, at naghiyawan kaagad ang lahat ng mga tao sa paligid ng sabungan. Dahil para sa kanila, isang magandang bakbakan ang kanilang matutunghayan. Ilang sandali pa'y makikita na ngang kinargahan na ng matalas at matulis na tari ni Mang Iko ang paana ng aming Malaginto habang naging abala na ang Kristo at sentensyador sa pagsasaayos ng mga perang pusta. Pagkatapos ay pinagharap na ng sentensyador ng sabungan si Tay Kano at si Temyong Tari sa gitnang bahagi ng sabungan. Dala ang kani-kanilang mga mandirigmang panabong, napakaitim ng mga balahibo ng nasabing singgarongong bolik, at mas nakakaagaw ng pansin ang kanyang malalaki at maiitim na kanyang mga paa. Hindi lamang yun, kumikinang ang kanyang mga kaliskis sa kanyang mga paa at agresibong-agresibo ito at makahalatang kondisyon na kondisyon sa bakbakan. Naging taliwas naman yon sa aming Malaginto dahil sa ito'y makikitang kalmadong-kalmado lang na katulad ni Itay Kano. Ilang sandali pa'y pinagharap na nga nila ang dalawang mga panabong at pareho ang mga itong gumanti ng pagtuka sa isa't isa. Kasunod ay matapos nilang alisin ang mga kaluban sa kani-kanilang mga kargadang tari ay magkasabay na nga nila itong binitawan sa mismong sahig ng sabungan. Umarangkada kaagad ng pag-atake at pagpalo
Nang sunod-sunod sa aming malaginto ang singgarongong panabong at sa bigat at lakas ng kanyang mga pagpaloy, dumistansya kaagad palayo sa kanya si Malaginto. Hindi pa ito nakontento, Sir Diaz. Hinabol niya si Malaginto at muling pinalo ng pinalo. Bigla na lamang lumagabak si Malaginto sa harang o gilid ng ruweda at muli itong binanatan ng sunod-sunod na pagpalo ng nasabing singgarongong Bolek. Agresibong-agresibo ito at hindi niya binibigyang pagkakataong makaganti sa kanya ng pagpalo. Si Malaginto, ganoon pa may nakapagtatakang sa kabila ng kanyang mga pinakawalang mga pagpaloy, ni hindi man lang kababakasan ng tinamong pinsala sa kanyang katawan si Malaginto. Sa halip ay nananatili itong malakas at para bang kanyang pinagbibigyan lang ang nasabing singgarongong Bolek. Sa bawat mga pagpalo at pag-atake ng singgarongong Bolek sa aming Malaginto'y siya namang pagsigawan at pag-iktad ng mga mamumusta na para bang sila ang tinatamaan ng tari. Panaag na ng matinding pagtataka at pagkamangha ang nooy hitsura ni Timyong Tari. Ganoon din ang kanyang mga kasamang mga pinsan nang biglang tumalon ng napakataas ni Malaginto at nagmistula itong lawin sa ere. Kung ito'y titingnan, ilang sandali pa'y bumulusok na lamang itong bigla paapalapit sa nasa lupang singgarongong Bolek at pinalo niya ng 3 sunod-sunod ang nasabing singgarongong panabong. Sumabog kaagad at nangalat sa loob ng sabungan ang kanyang mga balahibo at ito'y bumalandra sa gilid ng ruweda. Muli itong tumayo upang sana'y gumanti ng pagpalo sa aming Malaginto. Subalit kidlat sa bilis si Malaginto dahil sa ito'y bigla na lamang sumulpot sa harapan ng singgarongong Bolek. Piniktosan niya ng 2 pagpalo sa tagiliran at sa ulo ang nasabing panabong at pagkatapos ay iniwan niya itong parang walang nangyaring bakbakan. Makikitang bruskong nakatayo si Malaginto sa gitnang bahagi ng sabungan na parabang kabibitaw lamang nito. Samantalang ang nasabing singgarongong panabong ay nakasiksik na ito sa gilid ng ruweda at bumubulwak na ang kanyang mapupula at mayayapot na dugo sa kanyang nakabukang tuka. Mabilis naman itong nilapitan at dinakma ng sentensyador ng sabungan. Ganoon din ang kanyang ginawa sa aming Malaginto. Pinagharap niya o kinareho ang 2 panabong. Tumuka si Malaginto at nagawa pang gumanti ng pagtuka sa kanya ang singgarongong Bolek. Subalit sa ikalawang pagkakataong pinagharap sila ng sentensyador ng sabungan ay paunti-unti nang lumoyloy ang ulo ng nasabing singgarongong Bolek ni Mang Temyo. Duguan na ang kanyang ulo at ang kanyang tagiliray ay merong malalim na tusok ng tari galing sa tari ni Malaginto. Naunang magsigawan ang mga mamumustang pumusta sa aming Malaginto bago pa man ideklara ng sentensyador ng sabungan na panalo si Malagintong nooy. Brusko at kalmadong hawak na ni Itay Cano. Muli po mga mahal naming kamundo, maraming salamat po sa inyong ginawang pag-comment, pag-like at pag-share sa ating mga nakaraang upload. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong pasalamatan at shoutout si Tropa TV Vlogs at ang Ubina Family. Nais ko lamang pong shoutout si Boss Baldayot at ang kanyang buong pamilya dyan po sa Kalinog, Iloilo. Maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Emerson Ornedo, kay Boss Jolito Romero, maraming salamat sa iyo, Boss. Shoutout po kay Paring Sukoy, kay Paring GP, Paring Teban, Paring Pedro, at Paring Michael. Ang nagpapa-shoutout po ay si Boss Wilfredo Diaz. Shoutout po kay Boss Jerome B. Arnaiz ng Samar.
kay Boss Roel Mendoza ng Silang Cavite. Salamat po kay Boss Melchor Recta, kay Boss Jana Agustin, kay Boss Henry Tamigin ng Davao City, kay Boss Jiffy TV Vlogs na palagi pong nakikinig sa atin dyan sa Fairview. Maraming salamat po sa inyo, boss. Kay Boss Tony Villaruel, maraming salamat po, boss. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss RJ Vlogs. Boss, maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Fernan Nadera ng Pagsanhan, Laguna. Boss, maraming salamat po. Kay Boss Bro Rex TV. Boss, maraming salamat po sa inyong suporta. Kay Boss Maita Alutaya. Boss, maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Ronaldo Osoleta. Boss, maraming salamat po. Shoutout po at maraming salamat po kay Boss Iking Banlaygas. Boss, maraming salamat po. Kay Boss Angel Simbulante at sa family Simbulante from Obay, Cabancalan City. Maraming salamat po mga boss. Shoutout po kay Boss Rafaelito Arnaiz Villaram. Boss, maraming salamat po. Shoutout po kay Boss Kevin Dicap. Boss, maraming salamat po. Shoutout po kay Boss Mateo Diaz. Boss, maraming salamat po. Kay Boss Giovanni Magiriano, kay Ma'am Pia Arnaiz Jans, kay Boss Francis Sit at sa kanyang mga tropang palaging nakikinig sa ating kwentong, sina Boss Jomar, Boss Obyong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth. Maraming salamat po sa inyo mga tropa. Kay Boss Wilfredo Diaz, kay Boss Jonas Francis Paragas, kay Boss Victor Ticala, kay Boss Rene Abalos, kay Boss DJ Diren Galido, kay Boss Merwin Olive, kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya, kay Ma'am Melrose Popas, kay Ma'am Eden Valiente at sa kanyang buong pamilya dyan po sa Caloocan, kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya, kay Boss Giobel, kay Boss Borleng Lawrence, kay Boss Laguda Erle, kay Boss John Gavin Moneva, kay Tokayo GC Candelaria, kay Paring Gerard Bacaresa. Pare, maraming salamat sa iyo. Kay Kuya Erms Whitey, kay Boss Nora Abbas, kay Boss Iga Norquewa, kay Boss June Alcantara, kay Boss Rolly Bangkaya, kay Boss Ronilo Romo, kay Boss Silvania 69 Gaming, kay Boss Angelo Crelego, kay Ma'am Ginaline Bersosa, kay Tol Jimmy Ray at sa kanyang channel na Ang Mahiwagang Baston, sa aking darling na si Ma'am Chris Apple, kay Boss Mark De La Cruz, kay Boss John Hiccup, kay Boss G Sumudio, kay Boss Gerald Bacolod, kay Boss Malvin Esguera, kay Ma'am Janly Carte, kay Ma'am Rosie De Mesa, kay Boss Amer, kay Ma'am Resel Grato, kay Boss Sigma, kay Ma'am Jocelyn Bregente, kay Boss Guillermo Banaga, kay Boss Julie Rovion Paliana, kay Boss Lowy Orolpo, kay Boss Solomon Villeta, kay Boss Patrick Hernandez dyan po sa Candabong, Alcantara, Cebu, kay Boss Joy Earl, kay Boss Jik Alcala at sa kanyang anak na si Jackia Mata, kay Boss Emiliano Rapols, kay Ma'am Pay Diaz, kay Boss Edwin Duran, kay Boss Nelson Enfleo, kay Boss Giovanni Almanon, kay Boss Feli Rivera Remundo, kay Boss Chit Bayot, kay Ma'am Milit Mayo Kaskayan, kay Boss Lenar Elfas, dyan po sa Bicol. Shoutout po sa inyo, boss. Kay Boss Efren Abadiano, kay Boss Sammy Baklas, kay Boss Gavin Neras, kay Boss Chris Batok, kay Boss Rodilio Ledesma, kay Boss Backyard Breeder,